Diyos marhay na aldaw po. Ako po si Antoinette Eduardo. As in welcome sa third episode kan sa tuyang programa, ang I Love You Sabado. Ngunyan pong aldaw, saro na naman na inspiring na maray na personalidad ang makakaibahan niya to. Siya po ang saro sa pinakasikat, hinahangaan as in nire-respeto na negosyante sa Naga as in sa bilog na Bicolandia. So, allow me to introduce Don Robert Oviedo. Good morning, Don Robert. Good morning, Antoinette. Robert Oviedo pangalan ko. Yes, po. Hindi kasama yun doon. Pero yun na nakasanayan, di ba po, dito sa Naga, pag sinabi mong Robert Oviedo, Don Robert Oviedo. Actually, tatanong ko nga po yun, Sir Robert, paano po nagsimula yung pagtawag sa'yo ng Don Robert? Hindi ko rin matandaan kung paano nag-originate yan. Kasi, meron akong empleyado, yung engineer ko, Opo. ang pangalan Don Emmanuel Santi. Engineer Don Emmanuel Santi. Asawa siya ng general manager ko. So yung palagi kong kasama na nagpapatrabaho, Don Robert. Oh, yun, hanggang sa nakakabit. Nakakabit na po sa pangalan mo, Oo. Don Robert. So, pati po ako, pakakakilala ko sa'yo, Don Robert. And ayoko na yun alisin. Don Robert ka na po sa... Don Robert, meron po tayo nung parang media bonding, nagkaroon tayo ng bago po sa akin, I'm sure pati din po sa mga nakikinig at mga nanonood, bagong information po yun, na yung story mo pala is from rags to riches, na nagsimula ka na yung background mo, nung buhay mo, you started na hindi ganito kagarbo, kayaman, yung buhay mo. Pwede mo po ba kaming story lang nung mga pinagdaanan mo? Alam mo, Antoinette, I was born in Casiguran, Sorsogon. And then, right after, nung pinanganak ako, lumipat yung parents ko sa lugar ng mama ko sa Goa, Yes. Camarines Sur. Nandun ako hanggang 10 years old, hanggang sa lumipat ang mga magulang ko sa Manila. Alam mo naman, sa Goa at that time, parang probinsyang-probinsya. Opo. So, nakipagsapalaran yung parents ko. Nandun kami sa Manila. At may uncle ako na may pwesto sa Divisoria. Doon ako nag-umpisa, nagtinda-tinda sa bangketa. Dahil wala naman, at that time, nung pumunta kami ng Manila, wala namang yaman na ang magulang ko. Okay. Yun. So, marami akong dinaanan na Struggles. na struggle nung nasa bangketa ko. At namasukan ako, nagumpisa ako sa 60 pesos isang buwan. 60 pesos, isang buwan na po yun. Isang buwan Oh. na sweldo. Tapos nakikitulog ako sa bahay ng uncle ko para lang makatulog ako ng air condition. Komportable, po. Kahit na lawanit yung sahig ko, okay lang sa akin yun. Kaya nasanay ang katawan ko sa malamig. Opo. Oo. Nung nasa bangketa ako, kahit seasonal ang tinda ko. Pagka tagulan, kapote, sombrero na plastic, pagka tag-init, yan, nung panahon, siguro hindi nyo pa inabot yung kalakasan ng stockings. War. Oh, yung stockings. Ako po, mahilig mag-stockings, Di ba? pero Noon, pinagtatawanan ako eh. Yung stockings, diyan ako nag-umpisa na tumita sa stockings. Yun po yung binibenta mo noon. Oh, saka mga bimpo, mga medyas. Iba-ibang klase. Hanggang sa nagtinda rin ako ng sweepstake. Opo. Nagbabaka sakali na may mapatama ka, Oo. may porsyento. Pero paano ka po nun, Don Robert, nakapagsimula ng kapital? Paano ka nakapagsimula ng negosyo mong bangketa? Kasi ang alam ko, self-made man kayo, lahat ng mga kapital mo galing mismo sa'yo. So paano po yun, Don Robert? Ipon. Kasi nung panahon na yan, nung namasukan ako doon sa boss ko,
nagkaroon na rin ako umabot na rin na 150 pesos sa buwan ng sweldo ko. Oo, tumaas din. And then, nag-aaral ako sa hapon. Nag-first year college din ako sa UE. So, self-supporting. Hanggang naisipan ko na mag-full-time sa pagtatrabaho, tinanong ko yung boss ko. Pag ako ba nag-full-time hanggang alas 8, magkano sweldo ko? Binigyan ako ng doble. So, at that time, marami na akong kaibigan ng mga kasama na nasa bangketa. Opo. So, alam ko yung paghihirap din nila. Sabi ko dun sa boss ko, boss, sige, papayag ako, pero bigyan mo ko ng advance. Pautangin mo ko ng 10,000. Okay. Bakit? Sabi ko, kasi kung magpo-full time ako, kulang yan. Kailangan may sideline ako. So, ang sideline ko doon, nakakahiya man, aminin ko, nag 5-6 ko. So, yung mga bangketa, yung nangangailangan, papautangin mo. 100, 500, 5-6, ang kita mo, 100. Ang lumalabas 24 siya, usury yun. So wala ka pong pahinga doon, Robert. Pagkatapos mo magtrabaho, talagang sipag at syaga talaga, pagkatapos mo magtrabaho doon sa employee mo, sa pinagtatrabahuhan mo, nagbi-business ka on the side. Kasi, at the time, grabe ang pangarap ko ng masinso. Kasi, naaawa ko sa nanay ko. Kaming dalawa lang, alam mo, sa hirap namin pagka kumakain kami, tumutulo ang luha namin. Yun, ganun yung buhay, ganun yung naging buhay ko. Hanggang sa maunti-unti, paipon, nakilala ko sa alam mo, pagka sa Divisoria, pagka marami kang kakilala at maganda yung karakter mo, maraming gustong tumulong at maraming gustong magpautang sa'yo. Yes. At Yun na saka yun. alam din niya kasing masipag ka po. So, Oo. kaya mo din later on mabayaran. Yan, that's it. Oo. Pero doon, Robert, sabi mo po, di ba you had to stop studying because you had to work na para mas madagdagan yung kita mo. Nag-stop ka na muna sa pag-school mo. Pero talking to you right now, parang masyado pong malawak yung kaalaman mo, tapos nakapagpatayo ka pa ng mga negosyo. Paano mo po yung nagawa na despite yung, kasi nung panahon alam natin, ngayon lang naman na very particular sa education na of course we encourage everyone to study. Pero nung panahon po, paano nyo po nagagawa na kahit sa kakulangan ng edukasyon, nung mga panahon, although nakapag first year college ka, nagawa mo pa din po yung mag-succeed? Kasi sa experience ko, ang dami kong ginawa. Alam mo, pagka-graduate ka ng Divisoria, talaga hindi po pwedeng hindi ka masipag. Street smart, Street smart. Nakikipaghabulan kami sa pulis. Ang mga vendor squad. And then at that time, pati mga vendor squad, kinakaibigan ko yun. No? Pag hinuhuli kami, pinasasakay kami sa vendor car. Sasakay ka naman po. Sakay kami. Pero pagdating doon, pipila kami, tumatakas ako. Grabe pala yung experiences. Ay, grabe talaga. Grabe. Pero can you say po na yung mga experiences na yun, tumulong yun sa kinalalagyan mo ngayon, yung mga experiences na yun led you toward success? Oo naman. Paano po? Yun ang sinasabi nga ng kaya madalas sinasabi, experience is the best teacher. That's true. Di ba? So, kinakailangan makipagsapalaran, dapat matapang ka. Yes. Oo. Kasi, Lalo noon, po? Lalo na, kasi mo yung sa bangketa, minsan agawan ka ng pwesto. Oo. Pag Paano hindi, po pag ganun? ay wala. Kung siga-siga ka, tsaka marami kang kaibigan, hindi malakas ang loob mo. Opo. Ganun lang. Kaya, nung nandito na ako sa Naga, nung maglagay ako ng Robertson, Oh, yeah. yan, yung mga nagtitinda sa bangketa, hindi ko sinisingil yan. Sabi ko sa nila, pakiusap ko sa inyo, hindi ko kayo sisingilin, pero pakiusap ko, you maintain that cleanliness nitong sa harap.
Alam ko din po, based dun sa napagkwentuhan din po natin noon at sa mga nababasa ko, yung Robertson Mall, siya yung pinakauna na department store or supermarket na air condition. Yes. Paano po yun? Di ba noong mga panahon, mahal pa eh. Mahal pa yung mga... Hindi. Ganito yan. Sige po. Palibasa ako, wala naman ako. So, lumaki akong sugarol. Tamo, wala naman akong takot na pag pumasok ako sa negosyo, na matatakot akong bagsak. No, I'm not. Yes. So, kumbaga, risk taker ka po. Risk taker ako. So, sa isip ko, pag itong project na ito, nauna ako, pagka naging successful, ako maunang kumita. Okay. Pag hindi, sorry, balik ako sa pahiging walang pera. And thank God, nag-succeed po siya Mabait sa akin si Lord. hanggang sa nadala mo po dito yung Robertson. Yeah. At masipag, nung nag-asawa na ako, naglagay ako ng yung first, nung hindi ako masyadong naging successful sa Manila. Dahil, siyempre, paano ka lalaban sa Manila? Ang lalaki ng mga kalaban mo. Yes. So, pumunta ako dito, may kasosyo ako dito, nakapaglagay ako ng negosyo sa Legazpi. Na tumagal ng 9 months, hindi kami nagkasundo, naghiwalay, nagsarili ako. Ang maganda, meron akong pamilyang masipag na nakatulong ko. Kahit So, na yun. ano po kayo, parang naging katuwang mo po talaga yung asawa mo? Oo. Kaya namin ng asawa ko. Pag mamaliw ako papuntang Manila, mamimili ako, balikan lang. Ako nagmamaneho. Kasama mo po asawa mo? Oo. So, kayong dalawa lang po nung una? Oo. Hanggang sa... May naiwan naman kami yung mga kapatid ng misis ko. Opo. Naiwan sila magbantay. Sama-sama kami. So, nagsimula po siya, Don Robert, para siyang family, kayong family lang ang mga nagtutulungan. Wala Oo. pa po masyado ng empleyado. So, Don Robert, alam ko maraming nagtatanong dito kasi marami ngayon gusto magnegosyo eh. Paano mo po na-realize na pang negosyo pala ako? Paano mo na-realize na yung passion mo pala or yung mas gusto mo talaga magnegosyo? Paano mo po siya na-realize? Hindi kasi, ibig sabihin, mapipilitan ka na mag-move ayon sa ano mo. Dahil pangangailangan. Kasi kinakailangan kumita ka eh. Yes. So, ang naging expertise ko, buy and sell. I buy, I sell. I buy, I sell. Nung panahon na nasa bangketa ko, meron akong kapital, 2,000. Bibili ako ng ganito. Yung bimpo dati, ang bilihan namin noon dati, 4 piso. Okay. 4 piso, binta mo ng 3 piso. And then, pag naubos, kuha ka uli. Yung sa Manuna, ang daming wholesaler. Ganun, yung ano. Paano mo nalaman nun po, Don Robert, na kumikita ka na? Parang pinatuloy mo na. May mga na-experience ka pa po ba noon na bago ka mag-succeed, may mga failures, mga failed businesses? Hindi ka maniwala. Mo pong i-share sa amin. There was a time, meron na akong 2 anak. 700 na arkila, hindi ko na kayang bayaran. 2 anak mo po. 2 anak ko. But then, it pays to be good. Yes. Kung maraming nakakakilala sa'yo, na matino ka, masipag ka maghanap buhay, Yes. maraming tutulong sa'yo. Up to the extent na ganito na nangyari. Meron kang gustong pasukin, marami kang kaibigan, ayahin ko sila. It's either ayahin ko sila sumusyo sa akin or utangan ko sila. Okay. So, nung sinasabi natin, kung ako lalapit sa'yo, di ba, mangangailangan ako ng 10,000. Yes. Siguro, kung ikaw ang lang magpapautang sa akin ng 10,000, eh hindi mo ako mapapautang ng ganun kalaki. Di ba? Yes. Pero, kung utangan kita na 1,000, pautangin mo ako. Kakaya mo yun. Kaya. O so, meron akong 10 kaibigan, tigi-tigi 1,000. Magaan sa kanila yon. Kahit hindi mo sila bayaran, hindi masakit. O, yun. And then, habang nag-ano ka, paunti-unti, o pag may ano ka, kahit na bayaran mo 100, bayaran mo na ano, just to show them that
there is that willingness to pay. Yeah. So, inalagaan mo yung reputasyon mo na A man of your word. yeah, marunong ka makipag-usap. Ay sa negosyo, yun ang kinakailangan. Pag sinabi mong, o babayaran kita ng Sabado, wala akong pambayad ng Sabado, pupunta ako sa iyo. Sasabihin ko sa niya, pare, pasensya ka na, pwede ba? Next week na. O dahil nagpaalam ka, kadalasan kasi, kung naramdaman mo, kung nagpapautang ka minsan, pag nagsabi sa'yo pautang, 2 araw, babayaran kita. And then, 2 araw na, walang pambayad ni Haniho, hindi ka tawagan, hindi man lang magano. Pag hindi mo siningil, hindi ka sasabihin ng pasensya ka na pare, wala akong pera. That's it. Pero ngayon po kasi yung salitang utang, parang frowned upon. Parang pag sinabing utang, ay ano ba yan? Parang ganun po. Ano pong, Hindi. ano mo dyan? Kasi ang approach kasi, nasa proper approach yan. Hindi yung panahon na yan, hindi ginagamit yung salitang utang, pare, tulungan mo naman ako, pahiramin mo ako ng okay. ano. Kasi Also, pagdating dapat- ng utang, ang masakit sa tenga eh. Yes. Di ba? Tapos dapat, meron ka din, sabi mo nga po, yung willingness to pay and ano. Yeah, yung kasi marami dyan, hindi marunong ng tamang approach. May pangangailangan ka, ang gusto mo pa, tatawag ka lang or whatsoever. Kinakailangan personal pumunta ka, personal ka makiusap. Yes. Di ba? Iba yun eh. Di ba? Pare, gipit na gipit ako, baka naman matulungan mo ako. Oo, parang gano'n. Kadto doon, Robert, kasi para mag-ano ka po, para mas simulan mo yung negosyo mo, you had to seek help dun sa mga friends mo. Pero ngayon, that you have already succeeded, and actually naririnig ko na din to, matulungin ka po talaga na sa kapwa. In fact, you conduct, marami ka na pong relief operations na ginawa. Just recently, you had this community pantry. Tapos, you also involve yourself sa mga organizations. You're part of Philippine Red Cross, if I'm not mistaken. So, ito po bang mga pagtulong mo na ito, dahil ito doon sa mga pagtulong din sa iyo noong panahon, ito ba yung inspirasyon, naging inspirasyon mo? Yeah, kasi ang sa akin kasi ganito. Alam mo ba, pagka may lumalapit sa akin na humihingi sa'yo ng tulong tapos wala kang maitulong. Di ba? Sometimes lumarating yung gano'n. Ang sakit, mas masakit yun. Yes. Yung bang, naranasan mo na nung panahon na yan na hindi naman lahat ng nilapitan mo, tinulungan ka. So, minsan, masakit, di ba? There was even times na nakita ka lang, masasalubong mo lang eh. Umiiwas na, tabaka na, utangan mo eh. Pagkita na sa'yo, ay, eto na si ano, Di ba? aalis na. Mayroon mga ganyan. Ako hindi. Kaya, napalapit ako sa media nung panahon na yan. Alam mo naman, nung panahon na yan, very active ang media sa banat dito, banat doon, yung mga ganon. Merong ganon. Pero ako I did not take that against them. Respeto. That's true. Yun. So you don't take grudges from anybody? No. Kumbaga, instead of you taking grudges and magalit ka sa kanila, dinadaan mo na lang sa pakikisama, pagtulong. Parang you just try to prove them wrong. Magandang... Nung panahon, di ba? Nung pagka may typhoon, nangunguna ang Robertson, ay isang sasabihin ng tao. Kahit nung pandemic, kayo yung naunang community Yeah, pantry. even during nung meron akong supermarket, every Yes. time na there is a typhoon, ako ang nangunguna diyan sa pagdi-distribute kasama ko ang KBP. Opo. Yeah. Ay kasi sinasabi ko, maswerte tayo. Oo. Ay makatulong tayo doon sa mga ano. Basta ang tutulungan lang yung karapat-dapat. Kaya palagi kong sinasabi ng, pagka mag-aano tayo, ang project natin, poorest of the poor. Yes. Paano po nyo nakikita yung poorest of the poor? Kasi ngayon po, Don Robert, ang mga nangyayari, like for example, yung mga, di ba may binibigay na relief goods, may mga ang government, pero minsan, questionable minsan yung pagpili ng poorest of the poor. Kayo po, paano nyo po yun naaano? Yeah, madalas. Pumunta ko dyan sa missionary of the poor. Ikaw po mismo? Oh, for 25 years. Yeah. Every December 25, nandyan ako. You personally coordinate? Nagpapakain ako dyan sa mga 500 to 600 na mga bata at saka mga ano. Kasama ko yung pamilya ko. Wow. Up until ngayon Until po. lang, basta
hindi ko naman inaano yun eh. Basta masaya ako nang nakakatulong ako sa mga nangangailangan. Kaya lang sinasabi ko, poorest of the poor. Yun Oo. talaga yung Pag priority. halimbawa, sinasabi namin, umiikot kami, maski yung mga kasama ko sa Basilica Joggers. So every ambag-ambag kami, meron kaming ganito, ganyan. So, sama-sama, nagpapakain kami sa mga bata. Opo. Tapos, binibigyan na, kanya-kanya kaming bigayan ng coupon para doon talaga sa mga mahihirap. Opo. Oo. So pumupunta ka mismo personally po Yeah. pag sa mga ganyan. Oo. Kaya din siguro po, Yung panahon na yan, alam mo, nung may pa ako, dahil kasama pa ako sa Rotary, sa mga believe it or not, pumapasok ako kahit na sa mga squatter at sa mga NPA na lugar. Yung sinasabi nila, maraming akarating ako ng Pamplona, akarating ako ng tapos wala ka naman pong na-experience na yung, kasi syempre minsan yung get up mo, wala ka naman pong na-experience na negative experience doon. Wala naman. Right. Kasi ngayon, yun yung mga mindset ng mga tao na pag pumasok ka doon, may mangyayari sa'yo, which is not true, di ba po? In fact, yung mga lugar na ganyan, marami dyan yung mga respectful, mababait. Oo, naman kasi ang sinasabi naman, maski naman yung mga, hindi naman ako naniniwala na mayroon talagang napakasamang tao. That's true. Na pinakitaan mo na ng maganda, tapos babalusun ka pa ng gagantihan ka pa ng hindi maganda. Oh, yun no. Meron pa ilan-ilan. Pero konti lang Pero negligible. Yes. Don Robert, in connection lang po doon sa kaninang pinag-usapan natin about sa negosyo. Kasi napakalaki na nitong business nyo, kilalang kilala na kayo. And ikaw din po, kumbaga, financially, you're stable. Pero ito po bang mga ganitong negosyo, gaya nitong Villa Caceres, ngayong pandemic, naka-experience din po ba kayo nung effect nitong pandemic? Ay, grabe. 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 Kaya lang, sabihin na natin ganito. Matagal na ako nagninegosyo. So, ibig sabihin, nakaipon na rin ako. Nung di ko makakalimutan, nagkaroon ako ng kaibigan na manager ng bangko. Oh, okay. Yun ang nagturo sa akin Nang po? kung paano ko mangungutang sa bangko ang wala akong pang-collateral. Okay. Kasi nag-uumpisa nga ako. Yan ang nagturo sa akin na paano ko makakautang ng ang sanda ko, yung mga paninda ko. Okay. So, character loan yun. Opo. So, sinabi niya sa akin, pare, ba't hindi ka bumili ng lupa? Eh kung wala kang pang-collateral, napapautang na namin. Ano pa kung meron kang pang-collateral na ng lupa? Na lupa. O, so yun. Bili ako ng lupa, sanda ko, nakautang ako, may nakita akong lupa, bili uli ako, sanda ko uli. Hanggang sa, lumawak ang connection mo. Ngayon po yung pandemic. Hindi, nung nag-umpisa. Pero ngayong pandemic, meron din akong kaya lang, Pero paano mo po, ngayon pong pandemic, paano mo po nagagawa? Kasi sabi mo po kanina, naka-apekto din yung pandemic dito sa Villa Caceres. Pero ano po yung dapat gawin? Kasi I'm sure marami ditong nanonood na mga negosyante. Ano po yung proper, yung tamang attitude at tamang diskarte para ipagpatuloy mo pa rin yung negosyo mo despite ngayong kinakaharap nating pandemic? Siguro, sabihin natin, maswerte lang ako. Kasi, una, wala pang pandemic, may bumili ng bahay ko. So, binenta ko. Ang benta ko, sabi ko, meron akong lupa sa likod, magpapatayo ko, itong gagamitin ko ng So, meron na naman akong project, meron naman akong inutang sa bangko. And then, nung umabot nga yung ganito, kumbaga kumita na ako sa lupa. Okay. Tumaas yung mga may utang din ako. So, sinasabi ko nga, bumagsak man kami, hindi kami mga negosyante, naapektahan kami, pero hindi kami mamumulubi. Hindi kami mamamatay sa gutom. Hindi mababago yung namin. Mababawasan lang yung asset namin. Ang malaking problema namin ngayon, cash flow. Yes.
So, ibig sabihin, may mga obligasyon ka, lalo na, gaya sa amin, mahigit 200 na empleyado ko. Mortal sin na utangin ko ang ano. Wala akong may pang pasweldo sa kanila pagdating ng sweldohan. Opo. So, tiis-tiis, sama-sama, para makaraos lang. So wala pong wala kayo pong naalis sa trabaho dito sa Ano? po? Wala. 15:30. Ibig sabihin, 15 days tong grupo. After that, ito namang grupo. Okay. Parang ganun. So ongoing. Ongoing. So we have to take a break po, a commercial break. Pero when we return po, ang tanong ko po na kailangan sagutin mamaya na pagbalik is ano po yung mai-advise mo? Kasi I'm sure marami nga po ngayong nanonood na mga negosyante na nawalan ng nawala ng hope, nawala na ng pag-asa na pwede pa din sila magpatuloy, na marami nang nagsarang mga negosyo. So ano po yung mabibigay niyo silang advice? Bilang ikaw, isa ka nang napatunayan na ang iyong galing sa pagnenegosyo. Sasagutin po yan ni Don Robert sa pagbabalik ng I Love You Sabado. Nandito na ang Power Gold Food Supplement Capsule. Napakayaman sa vitamins na kailangan ng ating katawan, minerals, Korean ginseng at Dianol Soft Gel Capsule para sa tunay na lakas ng pangangatawan at isipan. Mag Power Gold Food Supplement araw-araw. Mabibili sa Nisi, Rapa, Drug Mart, Montana Arcade, Panganiban Drive, Naga City. No approved therapeutic claims. Diyos marahay na aldaw po liwat. Nagbabalik po kita sa satuyang programang I Love You Sabado. Kaibahan taman po giraray. Ang satuyang inspiring na maray na guest for this morning, si Don Robert Oviedo. Good morning po giraray. Good morning ulit. Bago po kita mag-commercial breakan sa bago, ang hapot ko po, ngunyan po kaya, kadakol akong mga nakakaurulay na mga negosyante. Actually, itong mga mapuroon pa sa ng mga negosyo ko ta. Kaya lang dahil nga ni po dito sa pandemic, medyo meron silang doubt. Ano ba? Magnenegosyo pa ba ako? Ano ba? Should I pursue with my dream na maging negosyante? Ano po yung masasabi mo po sa kanila? Well, kasi ako, base kasi sa experience ko, no? Tinitingnan ko din kung ano yung, pareho nga sabi ko depende nga sa sitwasyon. Okay. May araw, may panahon na maluwag ka sa pera dahil maganda yung negosyo, makita. But, ang masasabi ko lang, hindi yun sa laki ng kita. Okay. Mas importante yung laki ng pagtatabi. At that time, kwento ko lang. Sige po. Nung panahon na yan, way back in 1980s, usong-uso na yung Betamax. Alam mo ba, bumili ako ng Betamax 1985. At that time, gusto ng pamilya ko, bumili ako ng Betamax. Mura lang noon, mga nasa 5,000 plus. 6,000. Sabi ko sa nila, hindi dapat kasi kulang pa yung kapital natin. Yes. Hindi, kung gusto nyo manood, punta nila kayo sa sinehan, 2 piso. So, darating ang panahon, itong kapital natin, babawasan mo, pagkatapos mangunguta ko, nagbabayad ako ng interest. Parang mali.
Tipid muna tayo. Sabi ko, pag matatag na tayo, kinakailangan kung nagninegosyo ka, patatagin mo yung pundasyon. Lalo na kung nag-uumpisa ka. Ibig sabihin, paano mo isusukatin yung pundasyon mo kung matatag? Yes. Palagi tayong inaabutan ng bagyo. Pag inaabot tayo ng bagyo sa loob ng isang taon at hindi ka naghirap, nakatayo ka pa din, ibig sabihin mo matatag ang pundasyon mo. That's it. Pero kung kumikita ka ng 20,000, ang ginagastos mo, 15,000, 18, ano pa itatabi mo? Pag dumating yung taghina, Wala kang makukuha. wala kang makukuha. It is yung sa pagtatabi mo. Kaya kung makikita ng mga kaibigan ko, marami akong mga kaibigan, sinasabi sa akin, ba't yan yung sasakyan mo? Ba't yan? O bakit? Pareho lang naman. Umaandar. Umaandar. Ba't ako bibili ng 5 milyon na sasakyan? Pwede naman itong 1.2 milyon. Anong kinakailangan kong pumorma? Hindi ko kinakailangan pumorma. At mababawasan ba ang pagkatao mo kung mahinang klase yung sasakyan mo? Tama. That's it. Di ba nung nagkaroon ng natatandaan ko nung nagkaroon ng pagtitipo ng mga negosyante, nagbigay ako ng kuro-kuro. Sinabi ko sa nila, ako, ang may papayo ko lang sa inyo, tingnan mo ang financial standing mo. Kung hindi mo kaya magpalugi ng 1 taon, ngayon pa lang, sara mo na yung negosyo mo bago ka maubos. Kasi nabasa ko na, tatagal ito. Eh ako nga, basa ko noon 2 taon. Ito ngayon, magdadalawang taon na. Wala ka pa nakikita liwanag. So, Opo. you need another 2 years para bumalik sa normal na ano. Tama. Oh. So, anong tamang attitude po dapat ng isang negosyante? Well, ang tamang attitude na isang negosyante, magbawas ka ng mga hindi dapat gastusin na hindi mo masyadong kailangan. Okay. Kung meron mga sobra na mga gamit na hindi mo ginagamit, ibenta mo. Palitan mo ng cash. Okay. Kasi kinakailan umikot ka. Di ba? May sobra kang ganito. 3 ang refrigerator mo. Hindi mo naman kinakailangan ng 3. 2. Benta mo yung isa. O kaya ano, para makadagdag sa kapital, makadagdag na makausad ka. So, masasabi mo po na kahit may pandemic, magsasucceed ang isang negosyante? Oo. Kaya? Alam mo, in every situation, there are winners, there are losers. Right. No? Like for example, hindi naman lahat ng negosyo nalulugi. Meron diyan maraming ang natutong maging entrepreneur na. Ha? Opo. Kung nakakaintindi ka ng tawag diyan, online. Opo. Maraming kumita sa online, maraming by accident. Yes. Nagkaroon ng negosyo. Yung iba nga, umalis na sa pag-iempleo at nagnegosyo na ng ano. Di ba? Pwedeng mag-umorder ng pagkain, magdi-deliver ka, magano ka, work at home. Maraming paraan para kumita. Hindi ka naman dapat nakatutok sa isang ano. With regards po, na-mention mo yung forma. Kasi kilala ka po, yung forma mo, talagang white jeans. Saan po galing yung white jeans? Bakit ano? Para lang light naman na discussion. Alam mo kasi, nung nag-aaral ako, yung Opo. eskwelahan ko, masyadong mahigpit sa uniform. Okay. So, kinakailan nakakaki ka, kinakailan naka-idim ka sapatos, lahat. Yung talagang uniform talaga ng ano. Kaya nung mag-graduate ako ng high school, hindi na ako nagsusot noon. So, puro puti lang ang talagang ang suit ko. Opo. Pero pati nga sa taas, hindi ako nagpuputi. Maliban na lang kung yan, magpapadrino ako sa kasal, Opo. mag-Amerikana ako. Hindi ako Sa lang po, jeans basta lang talaga. yung sa baba lang. Tapos mas madali pa, kasi yung mga negosyante daw po, yung mga successful people, mga minimalist, yung iba nga kung ano yung nakasanayan na nila, ganun na yung ginagawa, naka-black top, yun na. May identity ka. So yun po yung naman Oo. sa'yo, yun na yung identity mo. Yun Tapos yung mas mabilis identity ko. po, kukuha ka na lang, isusuot. Kaya, wala. Tingnan mo yung aparador ko.
Maswerte na makakita ka sa akin ng 5 pantalon na dikolor. Hindi. Mm. Ayan, may katerno pang Amerikana yon. Kasi ginagamit talaga ko po. puti lahat. Okay. So, ngayon po, ang tanong ko naman, Don Robert, kasi ngayon, having reached this point in your life, you have already achieved so much. Kumbaga, wala ka nang kailangan i-prove. Kumbaga, ano ka na, legacy ka na when it comes to being a businessman, especially here in Naga City. Ano yung biggest learning mo po in life that you can impart to our viewers and listeners? Ako kasi, isa lang. Bago ko rin naman narating ito, 3 beses din naman akong lumapa. Back to zero. But, ang sinasabi ko, habang bata ka, do not be afraid. And pag mali, do not look back. Okay. Huwag mong ikatwiran yung palaging iniisip ng iba na pagka bumagsak, kung hindi ako nagkamali, kung hindi ako nakaano, alisin mo yun. Ituloy-tuloy mo lang. And pinaka-importante, manalig ka. Amen. Kasi sinasabi ko madalas, maski sa mga ano, walang forever. Isa lang ang forever. Yung paniniwala natin at pagmamahal natin sa puong may kapal. Yun lang. Ito pong success mo po, kanino mo po siya ino-offer? Siyempre, sinabi mo nga kay God. Pero kanino po talaga siya? Ito, sa pamilya ko, sa iiwanan kong legacy sa kanila Yes. na kung umalis ako, naging maganda ang buhay natin, that was during my time na masinso yung buhay namin. Ayoko nang maranasan nung pamilya ko, yung naranasan ko. Diba? Pero ang palagi kong sinasabi sa kanila, ano man ang marating mo, huwag kang magbabago. That's true. Yun. Na dapat wag kang magpakita na mahina ang dibdib mo. Kaya madalas sinasabi ko sa mga tao ko, patibayan lang ng dibdib yan. Yes. Sa experience ko kasi, ano ba ang hindi ko hindi kayanin? Kung bumagsak ako, sanay akong kumain ng tuyo. Sanay akong kumain ng bagoong. Nagkakamay ako, nag-ano ako. Wala akong, mahilig akong kumain ng masarap, pero lahat ng pagkain, kinakain ko. Yes. Yun. So, kumbaga po, wala kang fear kasi mawala man itong lahat, kaya mo pa din mag-survive. So, yeah. And you have God. That's it. Kumbaga sa Kanya ka kumukuha ng... Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, itong pandemic, ang importante, walang madisgrasya sa atin. Amen. Matapos ang pandemic, wala sa atin nagkaroon ng ganung problema. So, kung anong problema nyo, tapon nyo lahat sa akin. Huwag lang tayong tamaan ng ano. This is not the time to make money. This is the time na mag-survive tayo, makatulong tayo. Yun. Ang sabi ko madalas, natatandaan ko yung mga mayayaman at mga matatanda sa Divisoria. Lahat naman tayo naghahangad ng mahabang buhay. Yes. Pero ang sinasabi nila, gusto mong humaba ang buhay mo, dagdagan mo ang paggawa ng kabutihan. Amen. At yung mga tao ang magdadasal para humaba ang buhay mo dahil Tama. marami pang maaring umasa sa tulong mo. Yes. Kasi pareho rin naman yan. Halimbawa, ikaw, yumaman ka. Tapos, hindi ka naman marunong magbigay ng biyaya sa iba. Ano naman ang dapat nilang ipagmalaki? Na, kaibigan ko si Don Robert, hindi naman ako natutulungan kung may problema ako. Di ba? Ano ba naman yung, mabait na tao yan? Something like that, di ba?
Ay, di kasama ka na sa dinadasal nila. That's true. Yes po. Di ba? Mm-mm. Yun. Kadakol ko pong nanodan. Mahali ako digdiyo sa Villa Caceres. We're actually, that's one of the things that we are thankful for. Yaon po kitangon yan, we are having this interview mismo sa Villa Caceres, sa RJ's Buffet. So, ayan, marami po akong baon na aral from you. Pero yaon, since nandito po tayo sa RJ's Buffet and nandito tayo sa Villa Caceres, tanong ko na rin po, kasi napag-usapan natin yung mga promos ng Villa Caceres. Pwede mo po bang ma-share sa mga nanonood? Sabi ko nga sa'yo, maswerte ako. Mm. Kasi, yung mga tao ko, magagaling. Sila Yes. nag-iisip ng promo, hindi ako. Taga-approve lang ako. Opo. Like for example, meron kaming, pwede ka maging member ng health club namin. Mm. Di ba? Pag nag-member ka ng health club namin, marami kang pribileo. Mhm. Discounts, using our facilities, may swimming pool tayo, may gym tayo, whatever. Mhm. Lahat yan may corresponding ano. And then, birthday mo. Mhm. Kung birthday mo, may kasama kang 2, 3, libre ka na. Wow. Oh. Birthday mo itong buwan na ito, Mag-invite lang po ako ng 2 kasama ko. paying ano. Libre na. Oh. At kung hindi naman na-eksakto doon sa birthday mo, Mhm. birth month ka. So, dadagdag ka lang siguro. 4 kayo, libre ka na. Mhm. Oh, something like that. Tapos may mga bata. Pagka Father's Day, pagka ano, yung father, walang bayad. Magdala ka lang ng paying ano. So, ililibre mo siya. Kung 5 kayo, 4 lang ang babayaran mo. Yung weekend, yung weekend promo. Itong weekend promo nga namin, sabi ko, meron kami, sabi namin, umpisa ng Friday, di ba, 9 o'clock, ay lockdown. Yes. Saturday, Sunday. Ako, sino papasok sa atin? Wala. Baka naman kako yung mga gustong nakakagalaw, hindi naman sila masyadong maluwag sa bahay. So mag-promo tayo, lockdown promo. So ginawa namin, 3 gabi, bayad ka ng 6,000. Okay. May discount ka na sa pagkain, may swimming pool, baka kaikot ka within dahil malaki. Pwede ka naman mag-dine in dahil kung 10 to 20% lang ang ibig sabihin, base sa capacity, 10 to 20% pwede ka mag-accommodate, sobra-sobra kami. Di ba? Alright. And then, after Saturday, wala. Wala. Di ba? Isa lang. So, baguhin natin. Sabi namin, basta pumasok ka ng Sabado, kahit isang araw, okay na rin kami. Okay na po yun. Oo. Kasi ang purpose, wag lang mawala ng trabaho yung empleyado mo. So, ibig sabihin, kung isang araw, kung 2,000, nagkaroon ka ng 5, 10, meron ka ng 20 mapapasweldoan. Di ba din na kami hindi kumita? Mhm. Palagi kasi ang concern ko yung empleyado. Actually, kaya ko din po yun natanong about your promos. Because we invite everyone, let's support yung business ni Don Robert. Kumbaga, minsan po kasi yung mga tao, ang mentality namin, isusupport namin, yung small businesses, which is of course okay. We should support small businesses. Pero ngayon po kasi medyo hindi natin nare-realize, even big businesses also are also affected by the pandemic. And believe po kami na kahit nga may pandemya, you see to it na hindi nawalan ng trabaho yung mga empleyado mo. Yun naman ang importante, Antoinette, kasi matagal mo nang mga nakasama yan. Yes. Parang, kumbaga sa nagtrabaho na sa'yo ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, kapamilya mo na eh. That's true. So, nandun yung concern mo. Hindi ba? Sa ngayon, sinasabi ko nga, kung ako, hindi na ako natatakot na maghirap. 71 years old na ako. Yeah. Di ba?
Madalas sinasabi ko, ano pang iiwanan mo? Sabi nga nung asawa ko, hindi namin kayang patakbuhin yan, pareho ng pagpapatakbo mo. Wala namang problema kung hindi nyo kaya, ibenta nyo. Di ba? Ano, sabi niya, eh, may bibili pa. It's only a matter of price. Benta mo ng 50%. Pag-aagawan ka. Oh. Do we still need that much? Eh, itong pandemic na to, ang lesson na ano natin, mas importante yung pamilya. That's true, amen. Lahat tayo pupunta sa isang lugar. Yes. Kailangan mo ba ng 5 hektarya? Kinakailangan mo ba ng ano? Isang metro kwadrado lang ang ano ngayon. Yes. Pag nilimahan ka ng COVID, hindi ka na nga maalagaan ng pamilya mo, ano, susunugin ka na lang. Oh, di ba? Nasa isang ano ka na lang. Nasa ano ka na lang, hindi ka nga madamayan paghihirap mo sa ospital. Yan yung ano natin, kaya marirealize mo kung ngayon kung gaano kahalaga ang pamilya mo. Amen. Yun. Okay po. So kumbaga ngayon po, yung drive mo na lang towards sa pagpapatuloy bilang negosyante is your family and your employees. Yeah, that's it. Yan ang pamilya ko. Okay. So bilang siguro po last question, ay hindi siya question eh. Bilang pahuling mensahe po sa lahat ng nanonood, negosyante man or kung sino man po silang nanonood or nakikinig sa atin, ano po ang mensahe ng isang Don Robert Oviedo sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin ngayon? Well, sabi ko nga, ang isang negosyante o ang success ng isang tao hindi sa laki ng kinikita. Kundi nasa laki ng itinatabi mo. Okay. Hindi para lang sa iyo. Kung sobra, pwede mong itulong din sa iba. Yun lang. And then, as usual, ang forever, yung pagmamahal natin sa taas, yung paniniwala natin, yun lang. Thank you very much po, Maraming Don salamat. Robert, for this opportunity to get to know you better. Marami kaming mga bagong natutunan sa'yo, ay mga new information about you, and it's a pleasure, it's an honor to get to know you better and to for you to share your wisdom with us. Alam mo, maraming salamat din, no? Kaya lang, gusto kong ibahagi yung karanasan ko, maging inspirasyon sa mga ano. Kaya lang, hindi ko pwedeng ibalik yung naging karanasan ko. Kasi, Yes. dapat mag-concentrate yung mga bata ngayon sa pag-aaral. Yes. Ako, sabi ko nga, hindi nga ako masyadong nakatapos ng ano. So, may limitasyon. So kumbaga ngayon po, kasi iba na yung panahon ngayon nga, sabi natin kanina, Don Robert, nung panahon nyo, hindi masyadong particular sa kung ano yung tinapusan mo sa kolehiyo. Ngayon, very particular. In fact, kailangan may mga... Hindi. Kaya ngayon, sabihin na natin, gusto kong makatulong. Kung gusto kong makatulong, pwede akong pumasok sa politika para nang sa ganon, mas malawak ang mapupuntahan ko. But, anong pumipigil sa'yo? Wala akong aral. Paano? Magsasalita yung mga ano na yan dyan? Paano? Hindi mo man naintindihan. So, sabi ko, makakatulong na lang ako doon sa paraan na alam ko. Na alam mo. That's At it. malaking tulong na po yun. Ayun na yun. Thank you very much Salamat, po, Antoinette. Don Robert. Yeah, salamat. Sige. Iyan po ang satuyang pakikipag-olay sa satuyang special guest sa satuyang episode ngunyan na si Don Robert Oviedo. Lugod po na katauliwat ininin inspirasyon, dagdag adal sa buhay as in paglaom. Saro pong ehemplo si Don Robert na daihad lang ang sakit sa buhay para kita mag-asenso. Basta may pagpupursigi, determinasyon, pagkamuot sa kapwa asin sa Diyos, maasenso kita. Kaya, sa susunod pong Sabado, iniimbitaran ko man po giraray ka mo, mag-iribahan po kita liwat. Sa satuyang programang I Love You Sabado, sa radyo natin 89.5 FM. Asin sa ngaran, kan sa muyang pag-iriba sa radyo natin 89.5 FM, si SM Mafe Mariscal, IMJ Interactive, Kuya Pom, asin Elwin asin Ina, ako po, si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos po.
Nandito na ang Power Gold Food Supplement Capsule. Napakayaman sa vitamins na kailangan ng ating katawan, minerals, Korean ginseng at Diano Soft Gel Capsule para sa tunay na lakas ng pangangatawan at isipan. Mag Power Gold Food Supplement araw-araw. Mabibili sa Nisi, Rapa, Drug Mart, Montana Arcade, Panganiban Drive, Naga City. No approved therapeutic claims.